Okay. Remember guys, na pagka may fault code sa mga modelo sa sasakyan na to, na lumabas, hindi ibig sabihin no, for example, map sensor, lumabas sa code, map sensor lumabas sa code, map sensor na agad ang papalitan natin. Kasi once na pwedeng cleaning lang muna, madumi yung sensor, kaya nag-stack up, no? May mga dumi siya, nilinisan ng mga contact cleaner, yan, umayos. Wala tayong problema. Hindi agad na palit. No? Minsan, visual checking lang muna, baka hindi nakasagad yun sa akin. Baka may putol na wire. No? Papunta rin sa loob. O kaya, computer box. No? Checkin nyo yan, yung continuity, papunta rito sa mga pin. Hindi agad bili. No? Remember guys, pag nag-troubleshoot ng sasakyan mo, for example, no start condition, nagka-crank, pero ayaw nyo mag-start. Remember na yung abbreviation na APEX. Ano yung APEX? Air. Tignan yung air. Minsan, hindi talaga aandar pag baradong-barado air cleaner. So, na-check nyo na okay air cleaner, may pumapasok na hangin. Next, fuel. So, checkin nyo sa fuel rail. Ano ba checkin? Yung ating fuel pump, filter, fuel filter, sa fuel rail, no? Injector. Tapos dito sa injector, kung may nalabas, ima-manual checking, hindi ko mo lumabas sa computer, low fuel pressure, ano na agad dun sa fuel pump, palit na agad ang fuel pump. So, check nyo yan. Meron naman tayong ginagamit dyan sa pag-check ng fuel pressure, yung fuel pressure gauge. Kailangan nyo, depende. Kung common yan, nasa 50 PSI. Pag nga mga nagtete na lang, 5 bar. So, mababa yung fuel pressure. Pag mababa ang fuel pressure, check yung pump. Kung nagana yung pump motor, baka naman madumi filter, check yung filter. O kaya, regulator. Pero hindi na kayo aalis doon sa fuel system. No? Second, fuel. Next, ito kasi CRDI. Pag sa gasolina, CRDI ito. Kaya, hindi nyo yung ignition system dito kasi CRDI ito eh. Sa mga di-gasolina naman, sasama nyo yung ignition system. Siyempre sa ignition, check nyo yung mga spark. No? Mga spark plug, high tension wire, coils. Yan. Next, pang modelong kotse, C, computer box. Kailangan i-scanner para malaman nyo kung may problema yung computer box. Isa kasi hindi masasabi na depende sa lalim ng computer box. Pag minsan kasi, sa ano ko lang based on my experience, yung maraming lumalabas na fault code. Common nun, may sira sa computer box. So, kung na-check nyo lahat ng mga sensor, okay, namamanual check naman yung mga sensor, punta na kayo sa computer box. Kung as much as possible, kung meron kayong pan-swap, swap muna, di umandar, do alam nyo na. Oo, kung talagang na, ano nyo yun, computer box. APEX, and then last sensor, yung S sensor. Okay? Yung mga, anong yun ang dapat yung tandaan, APEX, sa mga di computer box, AFI. No? A, air, F, fuel, I, ignition sa mga di-gasolina. Dito, hindi nyo ano yun kasi CRDI ito diesel. Computer box, and then S, sensor. Kapag sa carburetor type, ano? API lang, API. Walang fix. Air, fuel, ignition lang sa mga carburetor type. Wala kasi silang sensor. So, yun na lang itatandaan pagka nagto-troubleshoot. Hindi yung kung ano-ano yung gagawin nyo. No? Doon sir, paano naman tayo pagdating doon sa mga old cars o yung mga carbureted? So, papasok dyan yung inyong pagda-diagnose, manual diagnosis o air. For example, siyempre, yung air cleaner, titignan muna, visual check naman yung, kapag ka-crumple na, madumi na, possible yun, barado na, tanggalin.
Air cleaner, ayaw pa rin umandar. O, check ka sa fuel. Fuel pressure. O, pag sa karburador, galing tangke, dapat sa fuel pump may lalabas, papunta rin sa karburador, may napasok. Tataguntunin nyo yan. Tangke, paakyat, fuel pump, carburetor, yung mga strainer. Kailangan carburetor nagkakalaman. Pag nagkakalaman, doon saan kayo mga strainer. O pag doon sa fuel pump, walang lumalabas sa fuel pump, manual fuel pump, di fuel pump na kayo. Di ba? O pag yung fuel pump, pwede nyo naman manual testing. Hugutin nyo yung papunta ng tangke. Bypass nyo. Kumuha kayo ng na bote na may kung humihigop, di possible yung inyong tangke ay may bara. Additional na rin, kailangan nyo i-check yung condition ng fuel. Kasi nagmo-moist yan. Yung mga na-stock, madali nyo makikita yan, nagkakatubig. Ang gasolina, pag medyo nagpuputi-puti, nagpupumutla, kukuha kayo ng sample. Kasi kahit gaano uubos kayo ng parang mauubos ang oras nyo, pag hindi nyo chinek yung fuel. Pag nagkaroon ng ang mapapansin nyo dyan, yung may bad fuel, kalimitan yan, yung panis, napapanis. Madali nyo malalaman pag panis ang gas, amoy thinner. Pag may tubig, sumuha kayo ng sample. Sa clear na lagayan, humihiwala yung tubig sa gasolina, pumuputla yung gasolina. Kulay pula. Sir, paano naman yung andar? Pag fuel, madali nyo, kailangan yung senses nyo, malakas. Bawal sa mekaniko ang manhid. Walang pakiramdam. Kailangan tunog pa lang, nararamdaman nyo na. Pag acceleration on hesitating, hesitation na acceleration, ang tunog niyan, humahagok, nagmi-minor, pero nahagok. Yun yung mabababa fuel pressure. Sluggish yung minor, kasi mabagal yung pasok ng gasolina. Pag in-accelerate mo, mahagok, parang ayaw tumuloy. Yun ang mga problema sa fuel. Kapag, sir, paano naman pag ignition system? Pag ignition system, may spire. Para pag sumala kayo sa timing, pag sumala kayo sa timing, nailagay nyo sa exhaust, ano yung sa karburador? Pumuputok ang tambutso. Pag nalagay nyo sa intake and timing, maapo yung karburador. Kasi sa intake nakalagay. Diba? So, ganun din yun. Pag dun sa nagmi-misfire talaga. Kasi hindi niya nasusunog. Biglang naputok ang tambutso. Common yan, yung sa spark plug, mahihina spark plug, kundi spark plug namumutok. At ang idle niya, sluggish. Katal. So, yun ang nyo. Ngayon, sir, ano ngayon yung sa may tubig ang tangke? Nagmi-minor, pamisan-misan, pawala-wala, puputok. Ginya, okay. Puputok kasi yung tangke na aalog. No? Kapag marami ng tubig, halos minsan ayaw na umandar. Okay, kaya iyon, isasama nyo na rin sa pagdadiagnose nyo, check kayo ng status, yung fuel niya. Kung bad yung fuel niya. Kalimitan nyo, sabihin, sir, na-stuck yung kotse, hindi nagamit ng 1 taon. Consider nyo na yun yung condition ng fuel niya. Kaya minsan, maraming mekaniko, kung ano-ano na napalitan, may tubig lang pala ang tangke. Okay? So, remember, ulitin natin, APIX, air, fuel, ignition, computer box, sensor sa mga EFI engine. Pag sa carbureted, APIX. API lang, API. Air and fuel, ignition. Okay? Siyempre, sa ignition, kasama yung mga battery. Okay, may tanong? Sir, ito po start. Tapos, konti lang na siya. Tapos naman ng gasolina. Kapag nangangamoy gasolina, check nyo, may leak. Ano bang makina? Ano ang makina natin? Avanza. Nangangamoy gasolina. Kasi nangangamoy gasolina yon, ibig sabihin, hindi niya nauubos, nasusunog ng ayos ang gasoline. Yung buga ng injector. Parang rich mixture. Rich mixture. Rich yun. Kailangan nun, i-scan natin. Kasi possible, may sensor yan na meron kasing yan normal mode na hindi mag-a-adjust yung injector
Kaya ang nang bato niya, standard lang. Kasi injector, variable yun eh. Iba-iba po ganyan. Wide open throttle, hot cruise, etc. etc. Hindi ba ako nagkakamali, nasa pito yan. Ito yung adjustment ng buga niya. So, magno-normal lang siya. So, ang mangyayari, hindi maganda yung tunog niya. Kasi pagka mainit na makina, medyo naglilin yan. Ang konti, nagbabawas. Kasi mainit na yung makina eh. Kapag malamig, magre-reach ng kotse ng konti yan. So, pagka hindi nagana yung mga sensor, magno-normal mode yan. Meron pa tayong tinatawag na limp mode o home mode na pagka malala na yung sira, yung medyo delikado sa makina, hindi niya pa-sparkin yung ating ignition system kasi masisira yung makina. Okay? So, kailangan i-scan yung mga abansa kasi may ano yan eh, may computer box para malaan natin kung ano yung sensor na sira niya. Okay? Tanong. Wala na? Okay.